Ang quality. Ngayon ang ika-10 anibersaryo ko at ng aking boyfriend na si Chenyu. Sinabi niya na sa araw na ito, magpo-propose siya sa akin. Chenyu, nandito ka na. Huwag mo akong abalahin. Nanging sa mo ka naman. At ang tanging hiling niya, Milkelsby. Oh, lansawan. Paano mo siya tutulungan? Ano pa ba ang magagawa? Mag-aarting kasal para makita ng nanay niya. Ibig mo bang sabihin, ikakasal ka kay Sophie? Ano? Buhay ng tao ang nakasalalay dito. Dati ka nang unawain dati. Di ba? Chenyu! Sinabi niya, hindi niya ako hayaang harapin ang lahat ng mag-isa. 3 araw mula ngayon, matutupad ang pangarap ng aming nanay at mag-aasawa ka na. Maligayang kasal sa inyo. Lindsay, ang sinagot mo na igusbin. Nagmamalaro lang naman ako. Maawa ka naman sa akin kahit kunti. 10 taon na. Nananagarap ka pa rin ba ng ganyan? Kuya, Bakit nandito ka? Nayos na namin para sa iyo. Saan na sa pinakamayamang Ibinasa mo. Punang ay kayo rin. naniniwala ako sa pamamahal namin sa isa't isa. Pagmamahal? Parang exist ka niya. Tawagin mong pagmamahal. Dapat naubos na niya ang lahat ng mayroon ka. Wala ka ng lulukuran. Lindsay. Panahon na para lumaki ka. Kapag saan? Kapag naisip ko na ng mabuti. Tawagan mo ako. Kuya, Kumakain ako sa kasal. Mabuti naman. Gusto na ng pamilya ko na mabilis na matapos ang lahat. ang kasal. 3 araw mula ngayon. CJ, Inilagi ko ang aking kabataan para sa iyo. Pero ginamit mo ang 10 taon ng pagmamahal ko. Para sa ibang babae. Ricardo, Lindsay, yung mga damit na ito, labhan mo nga. Tapos, nagugutom na ako. Handa na ba ang pagkain? Daddy, magaling ba ako? Pinakamabuti ang daddy. Pag yumaman na ako, wala ka nang gagawin. Bakit hindi pa nalabahan ang jersey ko? May laro ako bukas, hindi mo ba alam? Labahan mo na at patuyuin agad. Bingi ka ba? Lindsay! Kung gutom ka, di pa lang mo. O mag-order ng delivery. Alam ko. Nagtatampo ka dahil sa nangyari sa akin at kay Sophie. Pero kung ito sa buhay ng tao, hindi mo ba mapigilan ang tampo mo? Hindi ako nagtatampo. Napapagod na ako sa ganyan mo. Sige na. Binili kita ng regalo ito. Tigilan mo na ang pag-aarte. sinabi niyang ikakasal na siya. Ito ang unang regalo niya sa akin bilang ikakasal. Ang ganda. Yung metal na teklado lang sa taas, ang pangit kasi. Kaya pala, ang regalo para sa akin ay yung tinapon na ng iba. Magkita kayo ni Guzong mamaya ng gabi. Tingnan. Pupunta na ako ngayon. Salamat. Salamat pa lang ang lahat. Makakulan ko saan. Ngayong gabi, nasa naman sa makain mo. Saan? Huwag kang kakalis. Sino kaibigan? Sino? Lalaki o babae? Nung lumalabas ka dati, hindi mo rin sinasabi sa akin kung lalaki o babae. Lindsay. Bunap. Na huwag umuwi ng gabi. Tingnan natin. Ang guyahan, magaling at may magandang pamilya. Talented pa siya noong college. Hindi ba mas magaling siya kaysa kay Chenyu? Din mo. Ha? Kuya to. Sinabi ko na sa iyo nung pumili ka ng kurso, hindi para sa iyo ito. Nagsisisi ka na ngayon, no? Halika na, Eyo! Pag-internet cave tayo, what the map?
Wala naman akong magagawa dito. Susunduin kita bukas ng umaga. Ano na ang gagawin ko? Huli na. Huwag sumuko. Talented ka. Guyahan. Matagal na talaga. Lindsay, nagulat ka, di ba? Hindi ka kailanman nakalimutan ng boss Gu. Hay, magkasya talaga kayo ng dalawa, ah. Chenyu, inialay ko sa iyo ang lahat. Hindi ko alam na may isang tao palang tahimik na nag-aalaga sa akin sa likod. Ang late mo lang umuwi. Saan ka nang galing? Bakit may amoy kang pabango ng lalaki? Lindsay. Babe mo, lakad ka na ba sa labas? May amoy pa ng alak, sabihin mo. Kanina, kasama mo sino? Nung nalasing ka at dinala ka ng mga babaeng iyon sa akin, hindi kita pinagtatanong. Hello! Sino iyan? Ah, kuya pala. Nakauwi na siya. Aalagaan ko siya. Huwag kang mag-alala, kuya. Kasama mo pala si kuya na uminom. Bakit hindi mo ako isinama? Alam ko, galit ka sa akin. Pero hindi ka rin dapat uminom ng ganyan, masama sa katawan mo. Huwag kang makialam. Basta patawarin mo lang ako. Ano man ang sabihin mo, susundin ko. Sige, huwag ka nang muling. Hello, Sophie. Ano nangyari? Jimmy, ikaw, kami lang talaga. Ang dami ko, hindi na siya makatagal. Sige, huwag kang magpanik. Papunta na ako. Manatili ka lang doon. Babalik agad ako. Chenyu! Chenyu! Kailangang matuturing sumuko. Hayaan ang sarili mong maging mababa. Nakakabingi. Kung pagod ka na sa pag-inom, mas mabuting isipin mo kung ano talaga ang gusto mo. Para makilala ang isa-isa. Pero ako sabihin ko. Salamat sa paalala. Kapag matagal ka nang nasa isang landas, minsan nakalimutan mo na. Bakit na palang simulang lumakad doon? 2 araw na lang. Ako hindi siya lumingon. Ako na ang lalingon. Sixi, tingnan mo ang post ni Sophie. Napakakapal ng mukha ni Chenyu. Sabi niya, para maibigay sa kanya ang isang tahanan, handa siyang isakripisyo ang lahat. Salamat sa asawa ko sa pagsusumikap, mayroon na tayong sasakyan. Sinabi niya. Sabi,
Hello, Ayu. Nasira ang kotse. Kaya mo bang? Basta makapag-drive pa, ipagpatuloy na lang. Nasa? Pera. Bawat piso ay dapat maayos na magagamit. Kailangan nating isipin ang ating kinabukasan. Magkawalan. Kasi yan. Ang kotse na ito. Pinaakuin ko. Bakit ganyan ka kamayabang? Sa halip mo tumasos dyan, mas maburing invest sa aking proyekto. Yep po. Biglang na magtingin. Linghang Mengche. Ginamit mo ang tinatawag nating kinabukasan. Para pagsilbihan ng ibang babae. Ay, Chenyo. Baka mali ang pagtatago natin. Ngayon, ibalik na natin ang lahat sa tamang landas. Tapos na tayo. Siksi, nandito ka pa. Salamat naman. Pirmahan mo na ito. Mayayaman na tayo. Ito ang kasunduan sa paglilipat ng shares ng kumpanya ko noon. May malaking kumpanya na gustong bilhin ang teknolohiya natin sa mas mataas na presyo. Pirmahan mo lang ito. Malaking pera agad ang darating at magagamot na si mama ni Sophie. May kinabukasan na tayo. Siksi. Ang kwintas na Esmeralda na ito ay pamana ng pamilya natin. Ingatan mo. Sige, ma, huwag kang maalala. Siksi, mabibigo na ang proyekto. Tapos na ako. Tapos na ang pangarap ko. At magagawin ko. Ibenta mo na ito para matupad ang pangarap mo. Siksi, anghel ka talaga. Ipinangako ko. Kapag naging tagumpay na ang kumpanya ko, ibabalik ko ito ng 10 beses. Daan-daang beses. Sa hinaharap, ang kumpanya ay para sa iyo. Lahat ng meron ako para sa iyo. Sige, nagtitiwala ako sa iyo. Ang pangarap mo ngayon, ibebenta mo para iligtas ang ina ng ibang babae. Ganoon ba? Anong ibang babae? Magkasamang kumpanya natin ito. Kung may problema, dapat harapin nating dalawa. Bakit ka ganyan ka makasarili? Dahil lang sa kwintas na iyon? Basag na kwintas. Iyon ang tanging alaala ng aking ina na nakira sa akin. Wala na siya ngayon. Pero ang kwintas na iyon, itang pa rin para makabigtas ng buhay. Siguradong masaya na rin ang kanyang kaluluwa sa langit. Hay ka na. Pirmahan mo na iyan. Bilisan mo. Lindsay! Naulol ka na ba? Alam mo ba kung magkano ang pinunit mo? Kumpanya ko, ito. Kung gusto kong ipalugi ito, ipapalugi ko. Kailan ka pa naging ganito? Ganito na ako palagi. Ang pagmamahal mo, ang nagpabago sa akin. Talagang walang katinuan. Hoy, kuya, Bakit? Anong nangyari? naalala mo pa ba ang kumpanyang Kihang Keji na nasa pangalan ko? Naalala ko. Nasuha ko na yun, di ah. Ipagsara mo na iyon ngayon din. Ayaw ko nang makita pa ang pangalang iyon bukas sa rehistro ng negosyo. Sige, matagal ko na rin siyang ayaw. Hindi ba gusto mong gamitin ng pera para iligtas ang iyong hinaasikas ng kakasan? Wala na ang pera ngayon. Ang pangarap mo, ang kinabukasan mo, ang lahat ng may unta, sa akin, pawang wala na.
siya. Yuji! Yuji! Malapit ka nang ikasal kay Sophie. Paano na si Lindsay? Ha? Hindi siya makakaalis sa akin, alam mo ba? Sa loob ng 10 taon. Kahit anong sabihin ko, susundin niya. Naniniwala ka ba? Isang tawag lang. Darating na siya para sunduin ako. Hello? Lasing na ako. Sunduin mo ako. Wala akong oras. Ano ang sabi mo? Bukas na ang kasal natin. Hindi mo mahala iyong ikakasal. Hindi ka magsisisi. Paano mo nalalaman na hindi ko mahal ang ikakasal ko? Kaya ka pa bang magbasa ng libro? Bakit hindi ka dumating para sunduin ako? Nagpapabali ako. Totoo lang. Hindi ko talaga binili si Sophie ng kotse. Ang loan contract na iyon, peke lang, pinagawa ko sa iba. Sinubok lang kita. Gusto ko malaman kung makamundo ka. Pagtataksil at panlilin lang ang gagamitin mo para subukan ako. Huwag mong gawing bayani ang sarili mo. Ginagawa mo lang iyan para takpan ang katotohanan. Nantalayo ka sa aming dalawa. Ako ang walang hiya. Lindsay. Upang kimakitsuyin na ako. Ito ang imbitasyon sa kasal ko at ni Sophie. Kailangan mong pumunta bukas. Gusto kong makita mo mismo na nakikisal ako sa iba. Gusto kong malaman ng lahat na kahit may ibang asawa na ako, doon ka lang naghihintay sa akin, Lindsay. Pagkatapos ng kasal bukas, umuwi ka agad. Dahil ikaw lang ang para sa akin. Salamat ha. Kahit maganda ka, nagmamalasakit ka pa rin sa akin. Alam ko naman na hindi mo ako maiwanan. Halika na, samahan mo ako sa kasal para makita ni Sophie kung sino talaga ang hari ng bahay na ito. Bisan suot nobyo. Kabihit man ako ng magang tabi. Sayang lang, wala tayo sa kwento ng isa't isa. Kasal ba ng iyong Sophie ngayon, hindi angkop na sumakay ako. Matalino ka talaga. Alam ko namang hindi ka galit na tao. Sa Shenyue Grand Hotel ang kasal. Pumunta ka muna para tulungan sa dekorasyon. Susunod na ako. CJ. Ako na ang nagpasya. Itinakda ko ang kasal sa Saysay Hall ng Shenyue Grand Hotel. Okay lang sa iyo. Ikaw na bahala. Wow, Sophie! Talagang walang ipinagkait si Chenyu para sa iyo. Akala ko maliit na hall lang. Hindi ko inaasahang isisay hall pala. Hala, hindi ba ito yung dating girlfriend ni Chenyu na 10 taon niyang pinaalagaan? Bakit? Wala ka nang mapuntahan kaya dito ka lumitaw para humingi ng kaawaan. Huwag mo siyang sabihin, Yiyu. Tingnan mo, hindi pa talaga makalimot si Ate Lindsay sa'yo. Hanggang dito pa siyang humabol. Lindsay, masaya ako na naandito ka para batiin kami. Pero si Sophie na ang nobya ko ngayon. Baka mas mabuti pang umuwi ka na. Sa tingin ko nagkakamali kayo. Hindi ako narito para sa kasal ninyo. May mas importanteng okasyon akong dadaluhan. Mas importanteng okasyon? Lindsay, tigilan mo na ang pagkukunwari. Inireserba namin ang lahat ng hall dito ngayon. Anong mas importanteng okasyon pa ang mayroon?
At ngayon, pakiusap nating salubungin ng buong pagmamahal ang Pangulo ng Gugru, si Ginoong Gulyahan at ang kanyang magandang katipan. Si Binibining Lindsay. Lindsay! Ano ba talaga ang nangyayari? Para lang mapagalit ako. Nagpakuha ka pa ng taong magganap ng ganito. Sino ang lalaking ito? Hulaan mo! Shenyu! Ano ginagawa mo? Kapatid ko lang siya para sa akin. Kapatid! Paulit-ulit akong nagpabigay sa mga nakaraang taon, pero paulit-ulit ka rin nagtataksil sa akin. Ngayon, hindi na kita mapapalaan. Lindsay. Gusto mo gumulo? Gawin mo ang gusto mo. Ngayon din, umuwi ka na kasama ko. Igilan ninyo. Nasa ko, sinulol ka. Para buluhin ito. Lindage! Ito! Pagkakamali lang ito. Pagkakamali talaga ito lahat. Tinulungan lang ako ni Ayu kaya nagpagawa siya ng kasal. Kung may sisisihin kayo, ako na ang sisihin ninyo. Mas mabuti nga na nandito na ang pamilya mo. Magkukwentuhan tayo na maayos. Ang basura na itinapon ng asawa ko. Mukhang may pumulot at pinalaki pa. Kaya ang malaki laman. Ay dumungis sa ating engagement party. Security! Sabaw dito! Lindsay, bawal kang umalis. Bumalik ka! O tumalik! Ayu! Ayos ka lang. Paano niya nagawa yun sa akin? Pasensya na. Kasalanan ko to. Kung hindi pa dahil sa nanay ko, hindi ka sana nagkaawa-aya ni Lindsay. Kung gusto mo, kanselahin na natin ang kasal. At habulin mo na si Lindsay. Sophie! Bakit ka nag-iiyak? May kakaiba sa nangyari. Tingnan ninyo yung lalaki sa poster. Parang siya yung modelo na ginamit ni Gu sa commercial nila. Ano nga ba pangalan niya? Parang ko ang apelido. Modelo! Grabe, isang simpleng modelo lang nagpapanggap na presidente ng Gu. Sa tingin ko, ginawa lang ito ni Lindsay para mapagalit ka. Paano siya nakasama pa magdrama? Tiyak yun. Mahal na mahal niya ako. Hindi siya nasaw ba? Gusto niya akong pagsisihan. Gusto niya makita ko magkila. Kaguho. Puputasan niya at pakiusap. Eyo. Ala na, ituloy ang kasal. Pero si Lindsay. Nandoon siya sa loob ng banquet hall. Naghihintay na pumasok ako. Para humingi ng tawad tulad noon. Pero hindi ako kagawa noon. Ipapakita ko sa kanya. Kaya pa ba naayos? Hala. So? Lindsay, natalo ka sa laruan mo. Pagkatapos ko ikasal. Tingnan natin kung gaano ka katagal makapaglaro. Shenyu, 10 taon na. Hindi na kailangang habulin pa kita sa pagkakataong ito. Tapos na talaga tayo. Lindsay, nakita mo na ba? Akala ng lahat na kapag angat ka na, ako lang ang nakakaanam na nagtatanghal ka lang. Pagkatapos ngayon, gusto kong makita kung paano mo ito tapusin. Nay, huwag kang mag-alala. Nahuli ko na siya. Anak ko, hindi na sayang ang pagpapanggap kung may sakit. Nakuha na natin ang mayamang lalaki. Ngayon, hinihiling namin sa 2 bagong kasal na magpalit ng singsing ng pag-aasawa. Sandali lang. Ibig naman. Sa totoo lang, pumayag ako sa kasal na ito dahil sa galit. Hindi ito patas sa iyo. Ang singsing na ito. Lindsay, 10 taon na akong maghihintay sa'yo.
Nagtitiwala ako na mapapalaki kita sa akin. Ngayon ko lang nalaman na habang 10 taon akong humahabol kay Chenyu, may isang tao palang naghihintay sa akin sa tabi. Maaari nang halikan ng groom ang kanyang bride. Bakit hindi pa dumarating si Lindsay? Parang walang muwang naman talaga siya. Maligayang pagdating, Ginoo. Maligayang pagdating sa bahay, Ginang. Kuya Han, hindi mo na kailangan. Ikaw ang lady of this house. Gusto mo ba? Ito na ang bagong tahanan mo. Wow, ang laki! Nagugustuhan mo ba? Ito ang kwarto ko para sa iyo, katabi lang ng sa akin. Lindsay, gusto ko na magsimula tayo ng may respeto, hindi bilang isang diyan lang. Kapag handa ka nang magbukas sa akin, saka tayo maging tunay na mag-asawa. Hello. Lindsay, alam kong galit ka pa. Magtiis ka muna sandali. Huwag ka muna ng kwarto para sa iyo sa Hilton. Ang password ay birthday mo. Kapag mais na ang nanay ni Sophie, susunduin kita. Tandaan mo, huwag kang... Anong nangyari? Wala, okay lang. Binura ko na. Basura lang naman iyon. Mama, malaki ba? Doon ang study room at doon naman ang kusina at master's bedroom. May malaking balkonahe pa ito. Ay, maganda nga. Dito na tayo titira mula ngayon. Tingnan mo, may bookshelf pa. Chenyu! Sino ang babaeng ito? Isang dating girlfriend na walang kwenta. Nakalimutan ko na siyang itapon. Ganyan dapat ang lalaki. Malinaw ang pagputol. Tama si Mama. Huli na rin ang oras. Kain na tayo. Naka-reserve na ako ng lugar. Naku, sayang ang pera sa labas. Titingan ko na lang ang ref mo. Mama, tayo natin hinta. Mama! Tingnan mo nga ito. Naku, puno ang ref mo ng mga masasarap na pagkain. Shenyu, ikaw na magluto ngayon. Gusto ko rin matikman ang lutuin mo. Nga, Chenyu. Mahilig ang nanay ko sa simpleng ulam at alam mo naman na mahinang-mahina ang katawan niya. Ako? Hindi ako masyadong marunong magluto. Itong si Fifi, palagi ko siyang sinisentuhan kaya hindi siya natuto sa bahay. Ikaw ang lalaki, pakiintindi na lang. Subukan mo na lang. Subukan mo na! Sige na, dali na! Hihintayin ka namin sa kainan. Sige, tara na. Si Lindsay ang gumili nito lahat. Dati, siya na ang nagluluto at naghahatid sa akin. Hindi ko alam kung paano gawin ito. Paumanhin, abala ang kausap ninyo sa ngayon. Ano ba ito? Nagtatampo ka pa rin sa akin. Binablock pa nga niya ako. Abangan mo kung paano ko kakaharapin.
Gising ka na? May ganun kamusan. Ang sarap-sarap naman ito. Kain na. Ano ang plano mo ngayon? Gusto ko bumalik sandali ngayon. Nasaktan ako. Pero huwag kang mag-isip ng mali. Gusto ko lang mabawi yung bahay na iyon. Tama ka. Sa'yo naman talaga dapat mapupunta yun. Kahit isang sentimo, hindi dapat mapunta sa iba. Hindi pwede. Hindi ako mapakali. Huwag ko sila usang padala ng body ko ay nasasama sa'yo. Ang babae ko, hindi ko hahayaang mapahiya ng kahit sino. Okay lang naman. Bakit ka pa nagpapadrama? Yo. Kailan aalis ang nanay mo? 2 araw na si Lindsay sa hotel, galit na galit pa rin at hindi na sumasagot ng tawag. Baka hindi na alaga siya mapabago ng isip. Nagmamalasakit lang sa akin ang nanay ko. Kung nahihirapan ka, papalabasin ko na siya ngayon. Hindi. Hindi iyan ang ibig ko sabihin. Susubukan ko makausapin si Lindsay. Okay lang yun. Eh! Sino ka ba? Bakit nasa iyo ang susi ng bahay namin? Tinatanong kita! Sino ka? Ako ang may-ari ng bahay na ito. Lindsay, bakit ka bumalik? Hindi ba kita nag-message na pumunta ka muna sa hotel? Bahay ko ito. Bakit pa ako lalabas para sa mga taong wala akong pakialam? Chenyo! Ito, siya ba yung nasa litrato mo? Hindi. Nagkamali ka. Siya. Siya ang katulong namin sa bahay. Hindi ba kita nabigyan ng ilang araw na pahinga? Bakit pa bumalik? Katulong. Shenyu, totoo, 10 taon akong naging katulong mo. Naghugas ng damit. Nagluto, lahat ng trabaho ng katulong ginawa ko. Ilan na? Oh, kaya. Dahil laging masipag ka naman itong mga nakaraang buwan, bibigyan kita ng sahod para sa buwang ito. Pero lumabas ka na ngayon. Hindi ka welcome dito. Lumabas? Kayo ang dapat lumabas dito. Ano ba ang sinasabi mo? Grabe naman! Ayo! Ano ba talaga ang nangyayari dito? Hindi mo ba sinabi na ang bahay na ito Ay nakapangalan na sa ating Fifi. bilang Bigay kaya na! Bakit may pangalan siyang Chenyu doon? Bakit hindi ko alam? Ang pangalan ko lang ang nasa titulo ng bahay na iyan mula simula hanggang katapusan. Walang sino man ang maaaring galawin iyon nang wala ang pahintulot ko. Ako, plano ko sana. Ibibigay mo ang bahay na binili ko ng buo sa iyong bagong minamahal. Para bang proteksyon sa kanya? Tama ba? Salamat, mayroon na tayong sariling tahanan. Magkasama tayo. Kasawa, ikaw na anak. Huwag tamaan. Wow, ganun ba? Kaya pala, Ikaw yung walang utang na loob na! Dating nobya! pakinggan mo ako. Ang aming AU ay ang asawa na ngayon ng aming Fifi. Ikaw, dayuhan ka rito. Lumabas ka na agad! Ako, Mosa. Ang dapat lumabas dito. Kayo! Lindsay, sapat na yan. Tigilan mo na. Hindi mo pa ako kahiga ng kahit kundi. Ate Lindsay, huwag kang magalit. Kasalanan ko lahat ito. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Kung gusto mo,
Ibabalik ko na lang sa iyo ang posisyon bilang ginang Chen. Okay ka lang. Lindsay, tingnan mo, natakot mo si Fife. Bakit tingin ka kasama? Walang modo talaga. Ano ba ginagawa ninyo, ha? Ano gusto ninyong gawin? Lindsay, anong ginagawa mo? Kukunin ko lang ang sa akin. Palayasin ninyo si Ginong Chen at ang dalawang babae. Ipak ang lahat ng gamit nila at itapon. Huwag kang magtangka! Sophie, samahan mo muna si tita sa kwarto niya. Ako na ang bahala dito. CJ! Chen Yu, binibigyan kita ng 24 na oras para umalis dito. Kung pagkatapos ng 24 na oras nandito ka pa, kukuha ako ng abogado. Magkita-kita tayo sa korte. Lindsay, pakiusap. Huwag ganyan. Ang bagay na ito, may papaliwanag ko sa iyo mamaya. Hindi na kailangan. Ang larawang ito, aksidente kong nahulog. Basura naman talaga iyon. Mabuti pa nga na wala. Lindsay! Narinig ko kay Laosang na wala kang nauwi na gamit. Naisip ko, ang babae ni Guyahan, iniwadiwan David may suot. Kaya, pinakuha ko ang pinakabagong koleksyon para sa'yo. Salamat. Huwag kang magforma sa akin. Saka, yun like ng kuya mo. Sabi niya gusto mong isara ang kumpanya. Para sa kanya naman talaga yun binuksan para lang maaliw. Ngayon nahiwalay na kami. Isasara na rin. Ano na ang plano mo pagkatapos? Hindi pa ako sigurado. Magpapahinga muna siguro ako ng ilang sandali. Ano ito? Ito ang desis ko noong kolehiyo. Bakit mo itong tinanggihan? Lindsay, talented ka. Hindi dapat mapabayaan ang galing mo. At, kahit ang kumpanya ay simula ng kanyang pangarap, ang mga original na ideya ay galing sa iyo. Handa ako mag-invest ko. Gagawin nating sarili mong designer brand. Salamat. Hindi kita ako agsipin ng rubi. Tiwala ako sa aking paghusga at tiwala ako sa iyo. CJ. Yun matagda. Huwag kang mahiya sa asawa mo. Linsong, tapos na po ang pagkukula ng shares ni Ding Hong Chen yun na ipinagawa ninyo sa akin. Ayon sa inyong utos, ibinawas na ang lahat ng halagang lihim niyang inilipat at hindi binayaran. Ito na ang tamang matatanggap niya. Pagkatapos ibawas ang lahat, ang natira kay Ginoong Chen Yu ay 150 piso. Ipadala na sa kanya. Kahit pa paano. May kontribusyon din siya dapat. Pinoong, pasensya na po. Nag-reorganize po ang kumpanya ngayon. Hindi po pwede pumasok ang mga outsider. Outsider? Tingnan mo lang mabuti. Ako, ang presidente ng kumpanyang ito. Ginoong, huwag kang nagbibiro. Security guard ka lang. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang kausapin ako ng ganyan? Bakit hindi ko alam na nag-renovate ang kumpanya? Sino ang nag-upos nito? Iisa lang ang boss namin dito, si Lin. Nandoon siya ngayon sa presidente ng opisina. Ikaw pa ang mukhang mandaraya. Umalis ka na! Si Lin? Lindsay. Nobya ko si Lindsay, kaya ako ang tunay na boss ng kumpanyang ito. Umalis ka. Tira, papaalisin sa trabaho.
Loko ka ba? Utos ng aming Linzong. Kung may pumasok pang nagpapanggap na presidente, itaboy agad palabas. Tatawagan ko na si Lindsay ngayon. Tingnan natin kung paano ka magpapaluhod sa harap ko. Security na walang modo. Pakius sa akin. Ang tinatawagan ninyo ay abala. Pakisubukan muli mamaya. Nangahas pa siyang ipatay ang tawag ko. Hi, Lindsay. Naglakas loob ka na ha. Wow, Sophie, ito na ba ang kumpanya ng bayaw? Ang ganda-ganda nito. Ikaw na ang asawa ng presidente ngayon. Tingnan mo, binili ni AU ito para sa akin. Maganda, di ba? Ang Sophie namin ay mas magaling pa sa kay Lindsay ng libo-libo. Eyo, bakit kayo nandito? Nasa malapit lang kami ng bestie ko para magkape. Sinabihan na lang naming dumaan. Bakit, Chenyo? Ayaw mo bang bisitahin ang ating asawa ng presidente ang kumpanya? Halika na, ikot-ikot tayo para makilala ng lahat ang magiging boss nila. Kung papasok pa si Sophie doon, isa rin din kayo. Hindi ko papayagan. Tingnan ko ito. Hello, Director, anong at agency? May tao na ngayon? Sige, naiintindihan ko. Pupunta na ako ngayon. Hay naku, malas talaga. May bigla ang naganap sa aming opisina, kaya hindi na tayo makakapag-tour ngayon. Susunod na lang. Oh, alam nyo ba, noong noon, naghanap si Lindsay ng mga artista para magganap, di ba? Yung lalaking modelo na nagganap na mayamang siya pala ang lalaking bida ng at na ito. Wait tayo, Sophie. Sama-sama na lang tayong panoorin at bubuking natin siya sa harap ng lahat. Hindi ba masaya iyon? Yeah. Perfecto timing. Ipapakita natin kay Lindsay gaano katanga ang kanyang mga pakana sa harap ko. Tara na. Good are over, Lindsay. Linzong, kanina may lalaking nagangalang Chen na nagsasabing siya ang presidente ng kumpanya at nag-iwan ng iho. Itapon mo na. Pag bumalik siya, itaboy na agad. Opo. Tingnan mo. Nandoon siya, isang maliit na modelo lang, nagpapanggap na presidente ng U-Group at nagpaklaro kay Lindsay. Kung hindi ko alam ang tunay niyang pagkatao, baka naloko pa ako. Ha? Hindi ba ito ang bagong asawa ni Lindsay? Ano? Tapos na ang papel mong presidente. Bumalik ka na naman bilang modelo. Magkano ka sa isang eksena? Sabihin mo na ang presyo. Baka magamit kita kapag nag-away kami ni Lindsay. Ikaw, mukhang kulay watsan mo. Siyempre, kung minahal ako ng babaeng tulad ni Lindsay ng 10 taon, may dahilan iyon. Pero ikaw, isang maliit na modelo lang, paano ka napansin ni Lindsay? Siguro nakita niya na mas magaling ako sa iyo sa lahat ng bagay, talino, kakayahan, at pati na rin sa pagpili ng babae. Masalo. Ano ang ginagawa mo? Sino ka ba talaga? Ikaw pa ang gagalaw dito. Sino siya? Siya ang presidente ng Kiyahang Technology, si Chen Yu. Ikaw, isang maliit na modelo lang, naglakas loob na lapastanganin ang aming Chenzong. Artista ka lang na pwedeng bayaran, huwag kang magmagarbo dito. Alam mo ba kung sino ang nakatayo sa harap mo? Siya ay... Ano bang nag-aaway kayo? Siyempre naman, happy na ako. Natanggap niya ang regalo ko, tapos sinarap agad ako. Hindi ba sinabi kong tumigil ka na? Bakit hinahabol mo pa rin ako? Okay, alam ko na nagkamali ako. Pag-alis ng nanay ni Sophie, susunduin na kita. Sa tingin ko nagkamali ka ng pagkaunawa. Lindsay ay nakatira sa aming bahay at kasal na kami. Kasal na kami! Lindsay, malaki ang ginawa mong palabas ah. Inamukan mo pa ang mga empleyado ng kumpanya. Sige, humingi ka lang ng tawad at sabihin ikaw ang nagkamali, wala na itong nangyari. Chenyu, hindi ka ba nakakaintindi? Tapos na tayo. Ako ang asawa ni Yu. Totoo talaga kayong kasal. Lindsay, para lang magalit ako, pinakasalan mo ang isang simpleng modelo. Sobra naman ito. Sino ang nagsabi sa iyo na simpleng modelo lang ang aming guzong? Guzong?
Hindi ba siya isang simpleng modelo lang? Talaga bang siya ang presidente ng U-Group? Lina, ano ba ginagawa mo? Pinabayaan mo si Guzong ng kanyang tabala. Guzong, humihingi po kami ng paumanhin. Ang mga tao namin ay hindi nakakilala sa inyo at sa inyong asawa. Patawad po. Lindsay, uwi na tayo. Huwag nating hayaang sirain ng mga taong iyon ang ating araw. Lindsay! Chenyo, galit na ba talaga si Ate Lindsay? Baka dapat humingi na tayo ng sorry sa kanya. Si Lindsay ay mayaman at mapili. Hindi siya magpapaaliw sa isang simpleng modelo. Baka naghihintay pa siya sa labas para sa akin. Direktor, may mensahe galing sa group. Sinabi nila na tinapos na nila ang lahat ng pakikipagtulungan sa ating kumpanya. Lina! Ano ba talaga ang nangyari? Hindi ko rin alam. Dinala ko lang sila para tingnan. Isa sa kanila ay sinong grupo. Si Lindsay ang tiyak na may kasalanan ni O. Kaya nagkagulo. Sino ang pumayag sa iyo na magdala ng estranyo dito? Ngayon din, pakahan mo na gamit mo at lumabas ka. Lumabas! Eyo, sila. Hindi pwede. Mahal na mahal ako ni Lindsay. Hindi siya mag-aasawa ng iba. Ginagawa niya ito para pagsisihan ako. Gusto niyang makita akong magsumamo sa kanya. Oh, ganun yun. Eyo, ano mo yan? Swina, limited edition worldwide yan. 10 sasakyan lang ang ginawa. Sasakyan lang yan, wala namang espesyal. Pag nag-ipon na ang kumpanya ko, bibilhin ko yan lahat para sa'yo. Ang bait mo talaga, Eyo. Saka, yung nangako kang ihisiposisyon sa kumpanya para sa akin, kailan mo iyon matutuloy? Kailan pa ba ako sumusuway sa pangako ko sa'yo? Nakita mo na, pinagkalooban ni Lindsay ng trabaho ang kaibigan ko. Makakagawa ka ba ng paraan para sa kanya? Siya mismo ang may kagagawan yan. Ako pa ang mag-aayos. Huwag kang mag-alala, ayusin ko na agad. Magandang araw. Hindi maabot ang numerong iyong tawagan sa kasalukuyan. Hoy, bakit hindi sumasagot ng tawag? Bukas pagbalik sa opisina, papagalitan ko talaga siya. Eyo, sa husay mo, siguradong mabilis na mag-ipo ang kumpanya mo. Ang mga walang kwentang ganyan, mas mabuting tanggalin na agad. CJ, Huli na rin, hindi na ako pupunta sa opisina ngayon. Halika, dalhin kita sa masarap na kainan. Sa yun ding restaurant, pinakamahal na restaurant sa buong lungsod. talaga? Pero narinig ko kakain ka lang doon, ilang 10,000 na agad. Ano naman yan? Halika na, bakita ko sa iyo kung paano mabuhay. Hello, may ilang supplementary card siya sa pangalan ko. I block na lahat. CJ. Patawad. Dahil sa akin, nasira ang iyong deal. Okay lang. Bilang kapalit. Siya lang ako ng halian gumitay. Kanina ko pa na-block ang aking card, wala na akong pera. Wala problema ka talaga yan. Hindi naman para tayo. Sa hindi nga sana tayo umpa. Butay tayo. Hindi ka na kami paraan mo pagiging sawas. Gusto ko, masaya kang makasabay sa tanghalian ko. CJ, Eyo, ang mahal naman ng pagkain dito. Bakit ka matatakot sa mahal? Dalhin niyo lahat ng specialty ng bahay. Sir, baka hindi niya maubos ng dalawa, masayang pagkain. Hindi mo ako di mangyayang timag at hindi maubos. Kulang ka ba sa bayad? Dali, utos na. Opo, sir. Hindi ba yan si Gutay-Tay? Tapos na ang drama sa labas, nagmamadali pa rin sumunod dito. Gusto mo punong ipatangkuhan? Hindi na. Hindi pa natin alam kung sino ang matatawanan sa huli. Nagpapakitang gilas ka lang, mahal ang lugar na ito. Baka hindi makabayad ang kasama mong mukhang pera. Ikaw na ang magbabayad, plastic na mayaman. Pareho lang dati, wala nang wansoy. Hindi mo man lang alam ang gusto niyang kainin, nagpapanggap ka pang romantiko. Si Lindsay, mahilig sa wansoy. Hindi mo alam iyon. Nahuli ka na. Shenyu, sa tingin ko, nagkamali ka. Ang mahilig sa wansoy ay ang kasama mong si Sophie. 10 taon na tayo, hindi mo alam kahit simpleng gusto ko. Lindsay Jai, huwag kang magalit.
Si Ayo, para sa iyo lang naman ang lahat ng ginagawa niya. Marami kaming in-order. Sama-sama na lang tayong kumain. Hindi na kailangan. Gusto kong makita kung paano magbabayad ng mukhang pera na iyan. Waiter, bayad na. Sir, pasensya na po. Ang card ninyo ay naka-freeze. Paano nangyari iyon? Sir, naka-freeze po ang inyong card. Gusto po ba ninyong gumamit ng ibang card? Sige po, sir. Sir, naka-freeze din po ang card na ito. Lindsay, ikaw ang nasa likod nito. In-freeze mo lahat ng card na ibinigay ko sa iyo. Kailangan pa ba talagang ganyan kakadali? Wala yun. Meron pa akong isa. Sige po, sir. Sir, 250 piso na lang po ang natitira sa card na ito. Paano nangyari iyon? Lindsay, ikaw ba ang gumawa nito? Sir, pakiusap huwag pong buluhin ang ibang panauhin. Kung hindi kayo makabayad, maaari naming tawagan ang pulis. Ayo, ano bang nangyayari dito? Tayo na. Hindi pa sila nagbabayad. Bakit papayagan silang umalis? Sir, ang buong Yunding Restaurant ay pag-aari ng kausap ninyong Ginoo. Paano nangyari ito? Pakibayaran na kayo ng binabayang ito kung hindi tatawag na ako ng pulis. Gamitin ang aking card. Chen Yuan, ibabalik mo sa akin ang perang ito. CJ, Huwag pa magkadala. Hindi ko gagamitin ang pera mo. Hindi mo ba sinabi na sa iyo ang kumpanya? Bukas, sama-sama tayong pumunta doon. Gusto kong makita kung gaano pakakapal ang mukha ni Lindsay. CJ. Hello, Linsong. May isang ginoong Chen sa baba na walang appointment. Gusto niyang makita kayo. Sabi niya siya ang inyong dating asawa. Dating asawa? Sabi na Kendo ang pangalan niya. Napakagulo siya sa labi ngayon. Papasukin mo siya. Tara na! Kawalan mo ako. Kaya ko nang lumakan. Lindsay, ano ibig mong sabihin? Pinalitan ng pangalan ang kumpanya, nagbago pa ang negosyo. Bakit wala akong alam bilang presidente? Presidente. Chenyu, pakiusap, linawin mo. Ako lang ang rehistradong may-ari ng kumpanyang ito mula simula hanggang ngayon. Ikaw, noon, sinabi mong gusto mong maiwasan ang panganib, kaya ang pangalan ko lang ang nakalagay bilang may-ari. Ano ngayon? Ngayong kumikita na ang kumpanya, gusto mo na rin kumain ng prutas. Alam kong galit ka pa sa nangyari sa kasal. Aminin ko, nagkamali ako at hindi dapat ginawa sa iyo iyon. Pero hindi ka rin dapat magpakataranta. Tigil na, uwi na tayo. Basta sumunod ka, ang kumpanyang ito ay para sa ating dalawa. Chenyu, pakiusap, unawain mo ang sitwasyon. May asawa ka na at ako, kasal na rin ako. Wala na tayong ibang kaugnayan maliban sa utang ng kumpanya. Lindsay, huwag kang magmalaki. Akala mo ba maniniwala ako sa pakikipaglaro mo sa isang modelo? Chenyu. Wala ka uni, wala ka pa alam. Sige, hintayin mo ako. Gusto kong makita. Kung wala ako, ano mo kayanin ang kumpanyang ito? Hindi na ako magpapatalo. Sa iyo. Ayo, malaking problema. Pintalan ng tawang property management. Sinasabi na yung sa atin ang bahay. Tangang, palabas! Nanay, ano itong basta sobrang galit? Ano? Linsong, natapos na ang usapin sa bahay. Ang property na iyon ay binili niya ng buo bago ang kasal. Malinaw ang tipulo at nag-utos na ang korte ng pagpapaalis. Mabuti. Mayroon din tayong selebrasyon ng partnership sa Grishai Group. Simulan mo nang ihanda. Opo, Linsong. Ang Milo, sino ang nagpapasok sa inyo? Ako ang may-ari ng bahay na ito.
Ginoo Chen, pakitingnan ng maigi. Ang tanging legal na may-ari ng bahay na ito ay si Lindsay. Ayos batas, inaalis namin ang taong walang karapatang maniyahan dito. Impossible. Tukal naman sa matandang babae, siya mismo ang himatay. Hindi mo susumisin ng drama ako, Bema. Kilala pa rin ng Lindsay si Ginoong Chen, kaya ayaw naming papalain ito. Mangyaring lumipat kayo ngayon din. Eyo! Ano ba talaga ang nangyayari dito? Ibig sabihin, hindi mo pag-aari ang bahay na ito. Akin ang bahay na ito. Tanong ko lang. Isip ko yung kalmang kuha mo kayo. Talagang walang konsensya. Mayaman. Tao mayaman. Tao. May wali. Wala siyang Lindsay. Walang silbi talaga. Nakakaawa naman! Naisip ko pa sana ang anak ko ay makahanap ng magandang asawa para mamatay na akong panatag. Hindi ko inakala na mapapangasawa niya ang isang walang kwentang kulubi. Eyo, ano ba yung nangyari? Halos mamatay sa gamit ang nanay ko sa'yo. Nanay! Huwag kayong mag-alala ng bahay na ito. Ang pangalan ko ang nakasulat sa titulo noon pa. Eyo, yung paulit-ulit kang tinatanggihan, gawa ba yan ni Lindsay para sirain ka? Tawagan mo na siya ngayon. Excuse me, nandito po ba si Ginoo Chenyo? Ako yun. Magandang araw po, Ginoo Chen. Ako si Jin Feng, Project Director ng Shaoyuan Group. Zhouyuan Group. Hindi kita kilala. Hindi mo ako kilala, pero kilala kita. Noong nasa Kihang Tech ka pa, namangha kami sa mga teknikal na proyekto mo. Pirmahan mo na yan agad. Yayaman na tayo. Ito yung stock transfer agreement ng kumpanya ko. May malaking kumpanya na gustong bilhin ang ating teknolohiya sa mataas na presyo. Pirmahan mo lang yan. Malaki agad ang pera natin at magagamot na ang nanay ni Sufei. Tayo, tingnan natin na bakasan natin. Wala. Lana namin sana bilhin ang Kihang Tech, pero dahil umalis ka na roon, mas gusto lang naming direkta kang makuha bilang pangunahing eksperto sa teknolohiya. Handa kaming mag-alok ng 1 milyong piso bawat taon para maging Vice President ng aming Technology Department. Ano? 1 milyong piso sa isang taon? Aking mahal na manugang. Na magiging malayo ang mararating mo. Totoo ba yan? Totoo. Kapag napirmahan mo na ang kontrata, maaari kang magsimula ngayon din. Alam naming medyo mahigpit ka sa pera ngayon, kaya maaari kaming mag-advance ng 3 buwang sweldo. CJ. Pibebahan ko. Alam ko talaga, kaya si Chenyu. Kahit wala si Lindsay, makakabangon pa rin siya. Lindsay, akala mo ba? Patatalo mo ako, malalaman mo rin agad. Kung sino talaga ang hindi makakalayo sa isa't isa. Bakit? Gusto ko pang pagandahin ang design proposal namin para sa pakikipagtulungan sa Shaoyuan Group. Meron naman tayong koneksyon sa Gu Family. Hindi naman malaking problema. Ayaw ko umasa sa iba, kahit sa kuya ko o sa'yo. Gusto kong mapatunayang ang tagumpay ko ngayon ay bunga ng sarili kong kakayahan. Ako si Lindsay. Pagkatapos ng deal sa selebrasyon, saka natin ipahayag ang ating relasyon, okay? CJ. Ikaw ang bahala. Huwag kayong mag-alala, Director Jin. Lahat ng core technology ko sa Kihang Tech ay ilalagay ko sa proyekto ng Shaoyuan Group. Napakagaling naman! Paso! Director Jin, Vice President Chen, nandito na po si Lin, ang FP ng Lin's Design Company. Naghihintay na siya sa conference room. Sige, uwalis ka na. Opo. Lin's Design. Kumpanya ba yun ni Lindsay? Gusto nilang makipag-usap sa atin tungkol sa isang collaboration design. Hindi na kailangan. Ako na mismo ang makikipag-usap sa meeting na iyon. Matagal na kaming magkakilala. Bakit ikaw pa? Bakit hindi ako? Minamaliit mo ba ako? Ikaw ang bulag dito. Ngayon, malaki na ang sweldo ko sa Shaoyu Group. Lindsay, hindi pa huli para humingi ng tawad sa akin. Dati, inaakala ko na ang katangahan mong kumpiyansa ay kalakasan mo. Kahit anong sabihin mo, hindi mo mababago ang katotohanang mahusay ako. Hindi ko inakala na magiging kailangan mo akong lapitan para sa pakikipagtulungan.
Sabi nga, kung nag-ingat ka noon, hindi ka magiging ganito ngayon. Kung ikaw ang katrabaho ko dito, wala na kaming mapag-uusapan. Huwag ka munang umalis dahil sa 10 taon ng pagkakakilala natin. Kung humingi ka ng tawad ngayon at aminin mong nagkamali ka, isasaalang-alang ko pa rin ibigay sa iyo ang proyektong ito. Shenyu, sino ang nabigay sa iyo ng ganoong kumpiyansa? Akala ko na isahan mo na kami nang makuha mo si Guyahan, pero mukhang hindi rin siya kalakihan. Kinapunta niya ang isang presidente para mag-alok ng deal ng personal. Mukha namang hindi ka mahal ng peking asawa mo. Ulitin ko, layuan mo ako. Ayaw ko! Lindsay, kailangan kang humingi ng tawad sa akin ngayon. Hoy, Linsong, mabilis naman ang usapan ninyo. Jin Zongian, isang payo lang. Mag-ingat ka sa lobo na iyong inimbitahan. Hoy, Chenyu, bumalik na siyang yun galing abroad. Bukas ng gabi may birthday party siya. Pumunta ka kasama si Lindsay. CJ! Pupunta ako talaga. Lindsay, dahil ayaw mong makinig, aalisin ko ang lahat ng natitirang pangal mo sa harap ng lahat ng dati nating mga kaklase. Hanggang sa wala nang matira. Hoy, nasa iisa pa ba sina Chenyu at Lindsay ngayon? Magkasama silang nagsikap mula pa noong high school hanggang magtapos ng college at magtagumpay sa negosyo. Tunay na inspirasyon ng buong klase natin. Inspirasyon? At sila walay. Narinig ko pa nga na magkasabay silang nagpakasal noong isang araw. Pero hindi sila sa isa't isa. Hindi maganda ang nag-uusap sa likod ng tao, ha? Yun, ikaw ang pinaka-close kay Lindsay. Ikwento mo na sa amin kung ano talaga ang nangyari. Masyadong komplikado ang nangyari sa kanila. Hindi ko rin masyadong alam. Pero darating si Lindsay mamaya ng gabi. Kayo na ang magtanong sa kanya. Tignan, ayun na, na. Pasensya na sa paghihintay. Ipapakilala ko sa inyo ang aking nobya. Si Sophie. Shenyu, ikaw ba? Ang kahiwalang sa'yo na Lindsay. Wala akong magagawa. Ayaw ng pamilya ni Lindsay sa akin, kaya naghanap sila ng mayamang manliligaw para sa kanya. Hindi ko naman siya mapipigilan. Grabe, ang material naman ni Lindsay. Ikaw ay vice-presidente pa ng Sao Group at milyon-milyon ang sahod. Pero ayaw pa rin niya sa'yo. Tama na. Tapos na ang lahat ng iyon. Mula nang maghiwalay kami, bumagsak na ang negosyo niya. Kahapon pa nga, pumunta siya sa aming Saoyuan Group para humingi ng pakikipagtulungan. Iwaling sa'yo, pero mapabili ka pa rin. Mabuti ka pa talaga, Ayo. Si Ayo talaga, mabait at matapat. Kayong matagumpay ka na, Ayo, huwag mong kalimutan ang iyong mga lumang kaklase, ha? Siyempre, Aman. Halina, umupo kayo. Siksi, nandito ka na. Lindsay, bakit nag-iisa ka lang? Nasaan ang asawa mo? Nabaitaan namin nagpakasal ka, pero hindi mo man lang kami imbitahan sa handaan. Busy ba siya sa trabaho kaya hindi kasama? Baka may problema kayo ng asawa mo. Kahit gaano kayamanan ng asawa, walang makakapalit sa tao kasama mo sa hirap at ginhawa. Matagal na tayong hindi nagkita. Huwag na nating pag-usapan iyon. Halika na, Siksi, dito ka maupo sa tabi ko. Lindsay, napalampas mo talaga ang isang magandang lalaki. Tingnan mo si Chenyu ngayon, ang tagumpay niya at ang buti niyang asawa. Lindsay, ako ang nagkamali noon sa opisina. Hindi dapat kitang pinahiya. Kaya ngayon, sa harap ng lahat, humingi ka ng tawad sa akin. Dahil sa matagal na nating pagkakaibigan, ang proyekto ng Saoyuan Group, aaprubahan ko. Sino po si Miss Yang Yun dito? Ako po. Ito po ay espesyal na regalo ng kaarawan para sa inyo mula sa asawa ni Miss Lindsay. Maligayang kaarawan po sa inyo. Grabe, magkano kaya ito? Lindsay, ano ba ang trabaho ng asawa mo? Sobrang social naman. Sinabi rin ng aming boss na lahat ng gastos ni Miss Yang Yu at ng kanyang mga kaibigan ngayong gabi ay babayaran ng aming boss, ang asawa ni Miss Lindsay. Lindsay, ang asawa mo ba ay si Guyahan, ang presidente ng Yu Group? Huwag pa yung marilang niya. Sino ba ang nakakaalam kung binili lang niya iyan para magpakitang gilas? At isa pa, kausapin mo lang ang isang waiter para magsalita ng ilang salita. Hindi naman masyadong mahal yun. Ga, nang pakasalan ako ni Chenyu, nagbigay pa siya sa akin ng sariling nail salon. May mga babaeng mapagmataas pero miserable naman ang buhay. Oh, Lindsay, hindi ba male model ang asawa mo? Nagpanggap pa siyang si Guzong sa kasal noon. Ngayon ganito na naman. Hindi mo na kailangang magpakitang gilas.
Ordinaryong tao lang tayong lahat. Hindi ka namin kukutyain. Lindsay, nangangahas ka bang tawagin ang iyong asawa dito sa harap ng lahat? Makita nating lahat kung siya talaga si Guyahan. Bakit? Natatakot ka? May tinatago ka? Sasabihin ko ngayon ng malinaw. Kung ang asawa niya ay talagang si Guyahan, presidente ng U-Group, kukuhin mo sa lahat. At tatawaging ama siya sa akin. Pero kung hindi, ikaw, Lindsay, ay luluhod at magpapatawad sa akin dahil sa paghamak mo sa mahirap at paghahanap ng mayaman. Yun, pasensya na. Nasira ko ang birthday mo. Aalis na ako. Salamat! Huwag mong pansinin, baliw yun. Aalis ka. Sige, tawagan mo muna asawa mo. Sunduin ka niya. Halina, lumabas tayong lahat. Huwag natin kasunugatan. Si Guyahan ba? Nga, Lindsay, patunayan mo na. Ipakita mo kung totoo nga. Kung wala kang itinatago, paparating mo na siya. Darating siya. Siksi! Hay, sino nga ba talaga asawa ni Lindsay? Malabo yun. Parang tama si Chenyu. Nagpapanggap lang siya para sa pride. Lindsay, tumigil ka na. Aminin mo na habang maaga bago ka pa magsisi. Wow, sino yan? Ang gwapo naman. Totoo nga, ang sasakyan pa lang, hindi nga ordinaryo yung... Taong ito. Kuya pala na yun. Alam ko nang nagpapanggap lang siya. Kuya, bakit ka nandito? Ikaw, aapi ka sa kapatid ko. Linje, hindi mo naiintindihan. Nagbibiro lang kami. Reunion ng mga classmate. Biro lang yun. Ang kapatidin mo ay hindi dapat paglaruan ng mga taong katulad mo. Biro! Seryoso ka ba? Hoy, kumain ka sa buhay ng kapatid ko para makarating dito. Hanggang, hindi mo na kami kailangan, di ba? Chenyu. Tapos ka na. Kausap ko. Halika na! Iuwi na sita. Yun. Nakita naman ng lahat, hindi si Guyahan ang dumating. Naghanap lang siya ng mayamang kuya para magmukhang may dating. Sinasabi ko sa inyo, nakita ko na ang tunay na presidente ng U-Group. Hindi siya yung model sa kasal na iyon. Si Lindsay ay nagsinungaling mula simula hanggang katapusan. Isang malaking manluloko. Kung hindi kayo naniniwala, ilang araw na lang may selebrasyon ang U-Group. Bilang tinatawa ng Haoyuan Group, isasama ko kayo para makita kung sino talaga ang asawa ni Lindsay. Pumunta si Chenyu sa Saoyuan Group. Hawak niya ang pinakamahalagang teknolohiya ng iyong kumpanya noon. Hindi yan possible. Iyon ay illegal. Anong hindi na gagawin? Yung mga teknolohiyang iyon, nagtayo pa ako ng maraming koneksyon para matuto ka roon ng paunti-unti. Kung makalabas iyon, para sa Ring Group walang epekto. Pero malaki ang epekto sa kumpanya ng kaibigan ko. Huwag ka nang maawa sa kanya sa susunod. Sige kuya, naiintindihan ko. Si Chenyu, puro forma lang iyon, wala namang laman. Malapit nang matuklasan ng Saoyuan Group na hindi sapat ang kakayahan niya para sa kanyang ambisyon. O ama, nandito ang imbitasyon sa press conference ng Saoyuan Group. Mag-a-anunsyo sila ng bagong research team. At si Chenyu ang magiging pinuno nito. Kailangan pupuntahan ng ibang bansa. Ikaw na ang pumasok para sa akin. Ganyan ka ng nakataon para ibahaya siya. Ibinibigay mo sa akin. Haha. Mas interesado ako ngayon kung kailan kayo ni Guyahan magbibigay sa akin ng pamangkin. Huwag nang mag-aksaya ng oras para kay Chenyu. Xiao Chu. Nandito na tayo. Bakit nakatayo ka pa dyan? Kasal ka na. Tumigil ka ng palagi pang umuwi dito. Uwi ka na. Sige, uwi ka na. Pasensya na. Nagagambala ka na sa gabi. Hayaan mo, tulog sa'yo. Ganito pala ang pakiramdam na pinahahalagahan ng iba. Guyahan nang makilala kita. Iyon ang pinakamalaking kaligayahan ko. Ma, hindi ba masyadong mabilis ito? Naku, mabilis pa nga. Kanina habang naniligo ka, lumabas si Chenyo para tumawag tungkol sa diborsyo. Halata namang gusto niyang samantalahin ang promosyon mo bilang pinuno ng research group para mahikayat si Lindsay. Nagbalikan siya, di ba? Hindi possible. Napakaraming masamang ginawa ni Chenyu kay Lindsay.
Hindi na sila magkakabati pa. Ako at siya, unti-unti lang. Naku, ang pagkasimple-simple mo. Magawan pa. Tagma na. Tingnan mo, may nakalagay pa ring litrato nila ni Lindsay si Chenyu. Baka naman talaga gusto lang niya. Kaya nga. Dali, bago pa lumayo ang pagkakataon, kumilos ka na. Mama! Maakot na, umalis na. Bakit hindi ka bumalik sa sarili mong kwarto? Eyo, sabi ng nanay ko, hindi siya makatulog ngayong gabi. Gusto niyang mag-isa. Anak, siguraduhin mo na gawing opisyal ang lahat habang maaga. Ikulong mo na siya ng tuluyan. Kanina pa nga, si Lindsay ang lagi nang binabanggit habang kumakain. Ngayong gabi. Nako, Eyo, ayaw ko nang maghiwalay. Mag-asawa na tayo. Sophie, nakalimutan mo na ba? May kailangan ka sa natin noon. Vic! 3 araw lang daw noon. 1 buwan na ang lumipas. Inaalagaan mo ako sa lahat ng bagay. Gusto na rin ako ng nanay ko. At alam na ng lahat sa probinsya namin na kasal na tayo. Mali ang iniisip mo. Inaalagaan kita dahil parang kapatid kita sa akin. Maarte man si Lindsay, may pagmamahal pa rin ako sa kanya. Pagkatapos ng lahat ng ito, magbabago na siya. Pagbalik ng nanay mo sa probinsya, hihiwalay na tayo. Magiging kapatid ko pa rin ang tawag ko sa'yo. Huwag mo akong iwan. Kasal na si Lindsay sa iba. Hindi kanya mahal. At hindi ka ba galit sa kanya dahil sa ginawa niyang pagtataksil sa'yo? Ginawa ko lang yan para mapainggit si Lindsay at malaman niya kung sino talaga ang nagmamahal sa kanya. Nakamit ko na ang gusto ko. Babalik na siya sa akin. Bukas na tayo kukuha ng divorce papers. Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Ang nail-salon na binuksan ko para sa iyo noon, ituturing mo na lang na kabayaran. Kabayaran? Hindi para sa isang maliit na nail salon ang lahat ng pinagsikapan ko. Naghirap ako para makuha ka, tapos nandoon ka pa rin sa babaeng yan. Chenyu, Lindsay, kung hindi ko makukuha, hindi rin kayo magtatagumpay. Hindi ko kayo hahayaang maging masaya. CJ, Susundin kita. si Auli, halika. Kumuha ka ng ilang imbitasyon sa selebrasyon ng Goose para sa akin. Gusto ng mga lumang kaibigan ko na mapunta roon. Sige po, Kishinowajkan. Oh, saka nga pala. Malapit na magsimula ang press launch. Kailangan na ninyong maghanda at pupunta. Sige na. Magandang araw, nandito po ako para sa press launch. Paumanhin, Miss Lin. Nauhuling dahil sa pumunta ka para sa pakikipagulungan. Hindi nasiyahan ang aming team leader, Chen. Kaya ipinagbawal na ang anumang pakikitungo sa inyong kumpanya. Miss Lin, mas mabuti pang umalis ka na. May imbitasyon ako mula kay General Manager Jin. Ay, sino ba kaya ito? Hindi ba ito yung stalker na dating girlfriend ng Deputy Sis Chen? Lindsay ate, bakit ka pa nag-abot hanggang dito? Abala si Eyo ngayon, nahihirapan siya sa gawin mo. Bakit? Nanghihirapan na ba ang sarili mong kumpanya? Naghahanap ka ba ng awa kay Kuya Chenyo para may maramdaman kang pag-asa? Hindi ako nandito para sa kanya. Iniimbitahan ako ng Saoyuan Group bilang partner. Partner? Ikaw? Alam mo ba kung sino ka? Iniimbitahan ako ng Saoyuan Group bilang partner. Sino ang magpahintulot sa inyo na kausapin ang kliyente ng ganyan? Nagkukunway ka ba rin? Nakita mo lang ngayong mama na si Chenyo, kaya pumunta ka rito para makiusap sa kanya, di ba? Wala akong oras para makipag-away sa'yo. Kung sinabi mong inimbitahan ka ng partner, dapat may abiso ka ng maaga, di ba? Miss sa reception, pinatanggap ka bang abiso? Siya yung presidente ng isang maliit na kumpanya na hindi nakasundo sa negosyo kay General Manager Chen. Lindsay ate, kung gusto mo talagang tulungan ka ni EU, pwede akong makiusap sa kanya para sa'yo. Mag-asawa naman kayo noon, may kunting malasakit pa rin siguro siya sa'yo. Ano ba tong away-away na to? Ano? Nagsisisi ka na. Kung luluhod ka at makikiusap sa akin ngayon, baka kapag maganda ang loob ko, bigyan pa kita ng pagkakataon. Sinasabi kitang umuwi ka na kasama ko. Tama nga, tingnan mo kung sino na si Chenyo ngayon. Isang babaeng pinabayaan na tulad mo, hindi mo siya karapat-dapat. Igalang mo ako. Anong ginagawa ninyo? Nakaharang kayo sa pintuan, malapit na magsimula ang press launch. Miss, sino po kayo? Hindi ako nandito ngayon bilang kinatawan ng aking kumpanya. Kinatawan ako ng Lindsay Group. Linsong! Kayo ba ay nasa mataas na posisyon sa Lin Group? Hindi ako miyembro ng Lin Group, pero ang presidente nito ay kapatid ko. Ay nako, ikaw pala ang anak ng Lin Group. Patawad na, hindi ko kayo nakilala agad.
Nakakahinayang naman! Parang may reklamo ang inyong mga tao laban sa Lin Group. Hindi. Kailangan ko yun. Hindi sila paswalang ayos. Huwag kayong mag-alala, Lin Xiaoji. Sisiguraduhin ko na hindi na ito maulit. Kayo dalawa, bulag ba kayo? Ano ba ninyo kung sino ito? Siya ang anak ng Lin Group at pinigilan pa ninyo siya. Jin Songjian, hindi ko alam. Lin Shai. Anak! Lumayas na lahat. Tayo na! Pumunta na kayo sa Ify at mag-resign. Ang Shaoyuan Group ay hindi nagpapalaki ng mga taong walang utak. Lin Xiaoji, huwag na kayong mag-aksaya ng oras sa mga ganyang tao. Halika na po kayo sa loob, magsisimula na ang press launch. Lin Xiaoji, bakit hindi kayo nagsabi ng mas maaga na kapatid kayo ni Lin Mo? Yung partnership namin noon sa Lin Group. Palagay ninyo, pwede pa ba? Ituloy iyon. Ang Shaoyuan ay handang magbigay ng 200% pagsisikap. Hindi na kailangan. Kung wala ng pagkakataon, huwag nang pilitin. Chenyo, kuya. Uli pala anak siya ng libro. Saan nakabunda talaga? Hindi ko rin alam kung ganoon kayamanan niya. Bakit nagtatayo siya ng maliit na kumpanya? Yoan. Anong pangalan ng kapatid ni Lindsay? Lin Mo. Lin Mo. Lin Mo, talaga siyang presidente ng Lin Group. Kaya pala. Tunay palang anak siya ng Lin Group. Kaya pala may badge ang sasakyan ng kapatid niya. Kaya pala napakakumpiyansa niya. Napakagandang babae. Nagmahal sa akin ng 10 taon. Ditisip man sa'yo. Sinusubok lang niya ako kahit wala ang kanyang pamilya. Ay ko pa ngayon ako sa niya. Sigurado ako doon. Eyo, anong gagawin natin? Anong gagawin? Pumasok ka na, ikaw talaga. 2 beses kang. Talaga kasi wala akong magawa. Kabahasay mo. Sophie, pakiusapan mo siya para sa akin. Hindi ba tayo magkaibigan? Si Eyo ay paakyat pa lang ng karera. Huwag mo siyang pahirapan. Mukha na lang sinaya siya ko mo doon. Bibigyan kita ng sahod. Huwag mong sabihin walang malasakit. Kayong 2 traidor. Tama na. Hindi dapat pangalang maapektuhan ang mood natin. Tara na, pumasok na tayo. Ang pinakamagandang pati at darating pa lang. Ang giant yung Intelligent Interaction System na aking pinamunuan ay ganap na magbabago ng industriya. Ang complexity at pagiging makabago ng core algorithm nito ay wala pa katulad sa buong industriya. Ito ay magdadala sa atin sa isang bagong era. Si Vice President Chen ay yung pinakamahalagang piyamanan ng ating Shaoyuan Group. Na ating pinakamataas na pag-asa. Siya ang ating kinabukasan. Habang nandito siya, walang hangganan ang tagumpay natin. Lindsay, nakita mo na ba? Iyan ang iyong lalaki. Hindi magtatagal, bumabalik ka rin sa akin ng pusang loob. Paumanhin, makikialam lang po. Ang dokumentong ipinakita ni Vice President Chen kanina ay may pagdududa ako. Ano bang ibig mong sabihin? Kasi ang core patent technology ng dokumentong iyan ay akin. Ano, may-ari ng patent si Miss Lin? Hindi ba ito pagnanakaw ng trade secret? Huwag kayong magkamali ng pagkaunawa. Ang patent na ito ay pinag-aralan ko at ni Lindsay ng magkasama. Magkasintahan kami magkasamang may-ari. Noon, bilang pasasalamat sa kanya, isinama ko ang kanyang pangalan sa patent. Ibig sabihin, malalim ang pagkakaugnay ng ating kumpanya sa Lin family. Napakagaling naman. Pagkasintahan? Shenyo, nagkakamali ka ba? Nandoon pa ang iyong nobya sa ibaba. Lindsay, tigilan mo na yan. Pagkatapos ng araw na ito, sa ating 2 ang mga karangalan ito. Sa tulong ng iyong pamilya, madali tayong usad at makikipagtulungan din sa iyong kumpanya. Pagtutulungan tayo para sa tagumpay ng 2. Tayo? Bakit pa ako makikipagtulungan sa iyo? At ang patent na ito ay akin talaga. Bakit hindi ko magagawa? Miss Lin, ano ba talaga ang relasyon ninyo ni Miss Chen na yon? Wala kaming anumang relasyon ni Miss Chen. Hindi ko masasabi na kasal na ako. Makakaapekto iyan sa kumpanya at sa reputasyon ni Guyahan. Ang press conference na ito ay buong responsibilidad ng Shaoyuan Company. Kung gusto ninyo ang core technology ko, bilhin ninyo ng maayos. Kung hindi, hahabulin ito ng aking legal team hanggang sa katapusan. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Ano kasi rawa? Na-recruit mo! Chen Yu! Paano mo ginagawa ang... Kung hindi mo, ibig mo na ayos, ikaw ang mananagot sa lahat ng kahinatnan. Boss, huwag kayong kalala. Akin ang kapatid yan. Nakaregister lang sa pangalan niya para sa labas. Tapos ay, ngayon, mag-aasawa na kami.
Mag-aasawa? Nandito pa nga ang asawa mo ngayon at pangarap mo pang pakasalan ang anak ng Lynn? Sino ba akala mo sa sarili mo? Ambisyoso ka talaga, hindi bagay sa iyo. Boss, ako! Tinanggal ka na sa trabaho. Lahat ng pinsala sa reputasyon at pera mula sa launch ngayon, ikaw ang magbabayad. Gino Chen! Hindi ko alam, huwag mo akong tanungin. Huwag mo akong tanungin. Tapos na ang lalaking ito. Kailangan ko nang lumayo dito. Lindsay, bakit mo ginawa iyon? Kami sa matubon. Aminin ko, natalo ako. Pasensya na, nagkamali ako. Oo, alam ko lang pagkakamali ko. Pero, nakipag-usap na ako kay Sufe. Ngayong umaga, inihalip na akin na inapawin sa probinsya. Bukas, pupunta na ako sa opisina ng Civil Registry para iwalay kami. Tapos na kami. Siksi, nagkamali talaga ako. Alam ko, hindi ko kayang labanan ang pamilya mo. Pakiusap, patawarin mo ako. Ikaw ko na crowd. Chen Yu, bakit ka napakagiit? Ano? Bakit mo inakala na ginawa ko ito para bumalik ka sa akin? Hindi ba totoo iyon? Nang pahintulutan kita na ikasal kay Sufei bago pa man ang inyong kasal at nang ibenta mo ang alaala ng aking ina para sa babaeng mahal mo. Tapos na ang lahat sa atin. Tinto, lakoy, walo. Nagkukunwari lang ako noon at ikaw naman, naghanap ka rin ng lalaki para magkunwari, di ba? Sa'yo. Kain ka ko to, hindi para sa'yo. Ito ang Kasal na ako. Hindi impossible. 10 taon akong naghintay ng isang singsing na pangkasal. Pero ikaw, isinuot mo yun sa kamay ng ibang babae. Alam mo ba iyon? 10 taon din ako pinagintay ng aking asawa. Masaya na ako ngayon. At tayo. Wala na tayong kahitan pa. Gusto mong aminin ko. Wala akong kunang malaga. Natalo na ako. Uwi na tayo, Chenyo. Tapos na talaga tayo. Lindsay, natubos ko na ito noon pa. Balak ko sana itong gamitin para pakasalan ka. Ito ang pamana ng ating pamilya. Tapos na ang aking pangarap. Ibenta mo ito at gamitin mo para matupad ang iyong pangarap. Nangangako ako. Kapag naging matagumpay na ang aking kumpanya. Tutubusin ko ito ng 10 beses o ang beses. Isipin mo nga kung magkasama tayo. At adahanin ang mga masasayang araw natin. Bumalik ka na sa akin, please. Alam ko na ang aking papakamali. Siksi, pinatawad mo na ba ako? 1,000,000 piso ito. Ano ibig mong sabihin? Noon, para sa iyong pangarap. Ipinabili ko ang kwintas ng aking nanay. Tinubos mo na ito ngayon. At napagsalang po sa'yo. Ang 1,000,000 ito ang huling utang ng loob natin sa isa't isa. 1,000,000? Lindsay! 10 taon tayong magkasama. Isang ibang laro pa sa'yo. Iginagalang ko ang relasyon natin noon. Nagkamali lang ako lang pinili, Chen Yu. Naan ko yun. Pero hindi ako nagsisisi sa 10 taon na iyon. Iyon ang bayad ko para matuto. Matuto! Itinuturing mo lang akong aral. Kuwi mo na ang 1,000,000 ito. Umuwi ka na sa probinsya at mabuhay ng maayos. Tapos na talaga tayo. Siksi, nagkamali ako. Patawarin mo ako. Chen Yu, paalam na. 10 taon akong nagmahal sa maling tao. Ngayon, nagpaalam na ako sa dating sarili kong pababa at mahina.
Mahal, gising ka na? Mahal. Pagod na ako, buwisit. Buhatin mo naman ako papunta sa kama. Sabi ko sa iyo, si Chenyo ay isang taong puro pakitang tao lang. Wala siyang pera tapos nagpapanggap pang mayaman, niloko niya ako ng husto. Ngayon, natanggal pa siya ni Zhao Yuan at puno ng utang. Nakakainis talaga. Ano ang gagawin mo? Ano pa ba ang gagawin ko? Bukas, kukuha na kami ng divorce papers. Siyempre, ibibigay niya sa akin yung maliit niya ngayong salon, tapos ibebenta ko ng gura. Kukunin ko ang pera at lilipat sa bagong lungsod. Katayapiyak na ang laki buwa siya. Hindi na kita kausapin, may dumating. Sino yun? Sino ang hanapin niya? Ito po ba ang bahay ni Ginoong Shenyu? Wala akong pera. Maghihiwalay na kami. Umawalay pa ka ng utang, hanapin mo si Chenyo. Huwag mo akong kasalihan. Miss Sophie, hindi mo ako naiintindihan. Naparito ako para makipagnegosyo kay Ginoong Chen. Ni-block lang niya ako kaya napilitan akong pumunta dito. Negosyo. Gusto kong bilhin ni Ginoong Chen ang core technical files ng Chayan Keong system. Ibibenta sa iyo. 10 milyong piso. Basta pumayag siya, tutulungan ko rin siyang ayusin ang bahagi ng mga utang niya. CJ. Sasabihin ko sa kanya. Salamat! ₱10 milyon. Si Chenyo na pa nga, siguradong gagamitin niya iyon para bayaran ang mga utang, tapos mangarap pa rin siya ng malaki. Bakit siya pa? Kailangan kong makakuha ng kabayaran sa lahat ng pinagdaanan ko. Yung pera na iyon. Sa akin na iyon! Nahanap ko na! Sophie! Nahanap ko na! Sophie! Ano ba ang hinahanap mo? May lipstick akong nawala. Akala ko nahulog dito. Pinahanap ka na bang titirhan? Meron na, huwag kang mag-alala. Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Wala yon. Ito card na ito, kunin mo. May 500,000 kon. Tapos, yung kotse na binili ko para sa iyo at yung nail salon, maaari mo bang ibenta muna? Gusto kong gamitin ang pera para makabalik sa laro. Eyo, pasensya ka na talaga. Yung kotse, kinuha ng kapatid ko ilang araw na ang nakakaan, dinala sa probinsya. Alam na ng lahat sa baryo na para sa kanya yun. Kung ibabalik mo na ngayon, mapapahiya ang mga magulang ko. Yung nail salon. Yung nail salon, nakita ng best friend ko na nahihirapan ako, kaya binili na niya. Yung pera, pinadala ko na sa nanay ko para sa gamot niya. Gandi mo. Eyo, huwag kang mawala ng pag-asa. Kaya mo yan, magiging matagumpay ka. Hindi lahat ng babae parang Lindsay, handang isakripisyo ang lahat para sa akin. Yung mangmang na babae na yon, ₱1,000,000 lang ang ibinigay sa akin ngayon. Malinaw na mahal pa rin niya ako. Ang story free, tiyak na pabalikan ko siya. Linsong, kailangan ba nating mag-imbitang mga kaibigan ninyo para sa selebrasyon? Ipadala ang imbitasyon sa lahat ng may bituin sa contact list ng aking telepono. Sige po, Linsong. Si Lindsay, gusto talaga na makita akong nakapuling polo. Ito na ang isusuot ko ngayon para makita siya. Bakit kayo nandito? Bakit? Hindi na ba ako pwedeng pumunta? Kung hindi ko tinawagan si Sophie, hindi ko pa malalaman na lumipat na pala. Ano na ang nangyari sa aking bahay mo dati?
Nag-away ba kayo ni Lindsay? Anak, si Lindsay ay isang magandang babae. Huwag mo siyang hayaang makaalis. Pumunta kami dito para makilala ang pamilya niya at ayusin na ang kasal ninyo. Nay, huwag kang mag-alala. Nagpaplanong mag-propose na ako kay Sixie. Nakita mo na. Tignan mo naman si Lindsay, ang bait-bait. May bagong kumpanya pa siya pero inimbita pa rin niya kami sa selebrasyon. Inimbita pa niya ang aking mga magulang. Gusto talaga niyang mapangasawa ako at makuha ang pagpapalain ng aking pamilya. Lindsay, hindi mo talaga ako makalimutan, di ba? Salamat talaga kay Chenyo sa imbitasyon na nakuha niya sa atin mula kay Xiaoyan. Kung hindi sa kanya, hindi tayo makakapasok dito kahit kailan. Nga pala, natanggal si Chenyo sa trabaho. Siguro hindi siya makakapunta ngayon. Hi, Chenyo! Dito ka pala? Bakit naman hindi ako makakapunta? Hindi ka ba kasama ni Sufei? Nagpapanggap lang iyon. Nagdiborsyo na kami. Kasal na kami ni Lindsay noon pa. Siya ang nag-ayos ng selebrasyon na ito para sa akin. Hoy, narinig mo na ba? May napakalaking sorpresa si Linsong para sa kanyang mahal sa buhay ngayon. Totoo ba iyon? Grabe, ang romantic ko naman. Sorpresa, tama nga, mahal pa rin pala ako ni Lindsay. Makikipagbati na siya sa akin ngayon sa harap ng lahat. Huwag ka na nga nakatayo dyan, tara na. Sabay tayo sa selebrasyon. Tara na. Tara! Anak, yung dating kumpanya mo, mas magaling pa ba kaysa sa kumpanya ni Sixie? Halos pareho naman. Kayo dalawa ay magagaling. Iisang pamilya lang tayo, walang kompetensyon. Hindi ko pagana. Anak, klaro mo ako. Linsong, handa na po yung relo na ipinagawa ninyo sa akin. Magaling. Linsong, talagang ilalabas na ninyo ngayon ang relasyon ninyo ni Guzong. Natatakot ako baka sabihin ng mga tao na umaasa kayo sa Gushay. Gusto ko nga nilang magsalita. Gustong-gusto kong malaman nila na ako, si Lindsay, ay nakatayo dito dahil sa sarili kong kakayahan. Karapat dapat ako kaguyahan. Bilang katrabaho man o bilang asawa. Naiintindihan na o. Mga bisita, nawa ay samahan ninyo kami sa pinakamainit na palakpakan para sa tagapagtatag at pangulo ng Linshai Design, si Ginang Lindsay, na aming iniimbitahang magsalita. Salamat sa inyong lahat na nakarating sa selebrasyon ng disenyo ng Lin. Bukod sa pagpapasalamat sa inyo, gusto ko ring pasalamatan ng isang espesyal na tao. Siya ang nagbigay sa akin ng lakas noong nawawala ako. Siya ang nagbigay sa akin ng direksyon noong mahina ako. Siya ang nagturo sa akin na ang isang tunay na mahal sa buhay. Ano kapagbiyak mo ko sa ebrasyon ngayon, Zaire? Anak, narinig mo ba iyon? Siksik, sasalita tungkol sa iyo. Nay, tahimik naman. Obligasyon ko naman ang lahat ng iyon. Chenyo, swerteng-swerte ka talaga. Ang ganda ng asawa mo. Salamat. Ngayon, may espesyal akong regalo para sa aking asawa. Isang relo ito na personal kong dinisenyo. Gusto ko itong ibigay sa taong pinakamahal ko. Bakit itim ang relo? Hindi ba asul ang paboritong kulay ni Ayo? Nay, hindi mo naiintindihan. Aso, nakakatabi naman. Siksik si may taste talaga. Alam niya kung anong regalo ang angkop sa okasyon. Basta masaya tayo lahat, hindi ba? Ganoon nga siya. Siya ay ang presidente ng Q Group. Si Ginoo Guyahan. Lindsay, ano ba ginagawa mo? Nagtadrama ka na naman. Sitsi, may hindi ba tayong naiintindihan? Masaya pa naman si Xiaoyu kanina.
Ginawa at Ginang Chen, humihingi ako ng paumanhin. Ayon sa utos ni Ginang Lin, ang imbitasyon namin ay para lamang sa inyong dalawa. Si Ginoo Chen Yu ay wala sa aming listahan ng mga bisita. Kaya naman, kailangan kong linawin ang ilang bagay. Naghiwalay na kami ni Chen Yu isang buwan na ang nakalipas. Nagsimula na akong mamuhay ng bago. Hindi impossible. Sinabi na sa akin ni Ayu ang lahat. Alam mo ba kung anong nangyari? Gusto pa rin bang maging lolo at lola? Kasal na si Chen Yu at ako, mayroon na rin akong asawa. Sige na, ubiyahan. Teka lang iyon. Para tulungan ang aking kaibigan. Lindsay! Di ko tulungan. Peking kasal, tama. Ang kaibigan na kinakulangan ng 10 taon ng buhay at pagod ng aking kapatid, karapat-dapat ba siyang pagdayaan ng ganitong palabas? Chen Yu, isang taong walang utang na loob ang pamilyang Lin. Ay hindi kailanman tatanggap sa iyo. Hayop ka! Paano mo nagagawang gawin ito? Tatay, pakinggan mo muna ako. Pinahiya mo ang buong pamilyang Chen. Tatay, sinampal mo ako. Gago kang anak. Paano mo nagawa na saktan siksiksi para sa isang estranyo? Wala akong kasalanan. Tinulungan ko lang ang isang kaibigan. Wala naman akong ginawa kay Sufe. Hindi iyan panluloko. Grabe, hindi ko maaniwalaan ang sinasabi mo. Ganyan talaga ang lohika ng mapagsamantalang lalaki. Sige, Chen Yu, kayo na nandito na tayo. Maghiwalay na tayo ng maayos. Hindi na kailangang gawing mas pangit pa ito. Siksi, pakinggan mo muna ako. Silver sa ito lang aking asawa. Huwag nito. Umalis ka na. Umalis? Bakit ko gagawin yun? Masalahan ko rin akong pala ito. Lindsay, huwag akong pagpapasulat ka at gamihin. Pinaghirapan mo. Tinutukoy mo ba ang pagnanakaw ng core technology ng kumpanya ng aking kapatid para dalhin sa Zhaoyu Anru? Ano ang sinasabi mo? Nagsisinungaling ako. Seche, may magandang balita para sa iyo. Ang iyong tinatawag na magandang kaibigan, ang iyong bagong asawang Sufei, hinuli na siya ng pulis dahil sa pagnanakaw ng trade secrets at illegal na transaksyon. Para sa pera. Ibinenta niya ang lahat ng ipinagmamalaki mong pinaghirapan. At ang susunod na hahanapin ng pulis ay, ikaw! Hindi possible. Wala akong alam. Siya ang gumawa nito. Sisayang kakag mo. Dinakap niya. Ang isang yung piso ng kapatid mo. Kung, huwag ako. Huwag mo. Ikaw ang biktima. Tarawa lang. Pakinggan mo ako, Chen Yu. Nagplano akong panatilihin ang iyong dignidad, pero wala na yatang silbi. Nagkamali ako. Alam ko na. Wala akong alam sa nangyari. Lindsay. Kala mo. Patawarin mo ako ulit. Sana. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Chen Yu, hanggang dito na tayo. Ikaw mismo ang nagpasok ng problema sa buhay mo. Huwag mong sisihin ang iba. Security! Security! Palabasin ninyo siya! Huwag! Huwag na! Tumigil ka na! Nakapahiya ka! Lumabas ka na! Humihingi ako ng paumanhin sa lahat ng inyong nasaksihan. Ipinahahayag ko ngayon. Ang Lin Group at Gu Group ay magkatayo ng pangmatagalang pakikipagtulungan. At ako. Kasama ang aking minamahal na asawa na si Lindsay. Salamat.